Oh, ayan. Ayan. Good evening, mga boss. Andito pa rin tayo. Hindi pa tayo natutulog. Alas 10 na ng gabi. Naglilinis tayo ng paa ng manok, mga boss. Ay, manok. Paa ng baboy. Alam mo naman, mga boss, talagang pag tao lang talaga. Talagang sumisipyat, nagkakamali talaga, mga boss. Sabi ko kanina, paa ng manok, paa ng baboy pala ito, mga boss. Nilinis lang natin, mga boss, kasi may mga balahibo. Tanggalin natin yung balahibo para pag niluto natin, walang balahibo, kasi yung balahibo nakakaano to, nakakabara sa bituka. Dumidikit sa bituka to, mga boss, yung balahibo. Kaya dito sa mga restaurant, pag may balahibo, karamihan dito, mga boss, nagreklamo may balahibo kasi yun ay nahigpit dito sa Japan. Pag may balahibo, mas lalo na buhok, kasi sa kanila marami yun eh. Marami yun sa kanila dito. Kaya mga restaurant dito talagang ingat na ingat sila, mga boss. Ayaw nila yung nakakita sila ng mga balahibo. Tsaka pangit naman talaga kainin, mga boss, pag may balahibo. Tanggalin natin yung balahibo. Kahit sa kambing, di ba? Sa kambing, inaalis natin yung balahibo. Para pag kinain mo, malinis, kasi kung kainin mo yung balahibo, di kasapit-sapit yun sa lalamunan. Wala rin pinagkaiba yan sa baka, sa kambing, baboy, kasi yung mga balahibo kailangan natin tanggalin. Pwede natin gawin itong crispy pata, mga boss, kasi paan ng baboy. Pwede natin gawin humba. Kasali na dyan sa kanaon, mga bossing natin dyan, mga kaibigan natin, mahilig talaga sa humba, tsaka lechon. Ito, pwede rin lechonin ito, mga boss. Pwede rin lechonin ito. Kasi meron tayong, ano dyan, meron tayong fryer, lechon fryer, meron tayong oven, toaster, meron tayong bake, parang pang, ano ba, pang tinapay. I-bake natin. Diba, alam mo sa mga bakery, di ba? Yung, di ba, doon na nagpapalitsyon sa bakery. Lechon ito, mga boss. Kaya hindi tayo matakaw sa lechon kagaya nung ginawa ko sa Pilipinas. Nung nagpalitsyon ako dyan sa Pilipinas, sa barangay Panabigan. Umuwi ako dyan, tikman ko yung balat. Hindi ako dumampot, hindi nga ako kumuha eh. Baga hindi ko lang ako pick up ako, pero hindi ako natiis na pamangkin ko na si Shanin, pamangkin ko. Panganay ko na pamangkin sa aming magkakapatid. Bigyan talaga ako ng isang plato na balat, lechon. Pinatikim niya talaga sa akin. Ayaw ko sana kumain niya sa akin, pinatikim na sana. Kasi lang loperan ako ng pamangkin ko, binigyan ako, kinain ko na lang. Kasi dito, mga boss, sa Japan, pag kompleto ka ng gamit, nagagawa mo lang kung anong gusto mong gawin. Gusto mong lechon, gusto mo ng ihaw, grill, gusto mo ng Korean style. Lahat magagawa mo, mga boss. Yan na naman, baka sabihin na naman, mga boss, sa mga natin yan, sa mga bashers natin yan, mga mayroong na naman tayo. Eh tayo, muli, sasabihin natin, real life lang talaga. Dito lang tayo sa real life, mga boss. Totoo lang ang ni-share natin, kinikwento natin sa buhay.
sinungaling lang, walang sinungaling lang. Dito ng buhay, real life, yun ang pinakadabis, yun. Sasabi tayo na, totoo. Ngayon, kung sinungaling ka, ito na lang yun, maging sinungaling ka. Opinion mo yun. Kayo na lang maging sinungaling. Ako pinapakita natin, hindi ko mamayabang para sa akin, opinion ko to. Pinapakita ko lang yun. Totoo. Kung ano. Ano nangyayari dito? Ang una, tayo gumagawa ng masama. Kaya yun ang pinagmamalaki ko ng biruan sa inyo mga boss. Sabihin nyo lang mayabang, kung mayabang tayo, at least, kung mayabang, opinion nyo na yun. Dahil, lahat naman tayo talagang mayabang eh. Hindi na naman kay ako eh. Pero hindi tayo nagmamayabang. Real life to. At, mas lalo na, hindi tayo gumagawa ng masama sa kapwa natin tao. Wala tayong inaapakang tao, wala tayong ginagawa, kundi meron lang tayong kinikwento, meron tayong sinasabi ayon sa ating nakikita. So, boss, yun ang totoo at katotohanan. Ano ang katotohanan? O di ba masakit? Kaya tanggapin mo man o sa hindi, basta tayo magsasabi lang ng totoo. Di ba? Yun ang mga boss. Ayan. Grabe ako. Isang dito mga boss. Ang kapitbahay ko, tulog na. Dito ako nasusunog sa sa parking lot ko dito sa labas ng bahay ko. Kasi alam mo mga boss, dito sa Japan ganito tulog yung mga tao dito kasi pinabukasan ng trabaho. Kaya pag ikaw nag-ingay dito, reklamo ka talaga kasi nakaka-istorbo ka. Naingayan sila, ayaw nila ng maingay dito. Si Banat Bay nga, na-experience niya dito sa Japan. Pumunta, kaya gusto niya dito sa Japan. Kasi ganun ka-disiplinado ang mga tao dito mga boss sa Japan. Kahit yung classmate ko, yung si Bichiro, ito lang daw yung lugar na napuntahan niya na nagustuhan niya kung gusto niya tumira. Kasi napaka-disiplinado ng mga tao dito. Tsaka walang nagnanakaw dito. Kasi lahat dito may trabaho. May kakakain, hindi nagugutom. Tsaka kung nagugutom ka mga boss, pwede kang pumunta rito sa munisipyo, tulong, ayuda sa gobyerno. Tutulungan ka mga iwan ko lang dyan sa Pilipinas. Kaya mag-comment kayo mga boss kung anong latest dyan sa Pilipinas, dahil i-vlog natin yun, ikwento natin yun kung ano ang kaibahan sa Pilipinas at sa Japan, para magkaroon din ng idea ang taga-Pilipinas kung ano ang buhay dito. Kasi ang buhay dito mahirap man, pero masaya din. Kung pipiliin talaga, kahit mahirap yan sa Pilipinas,
gusto ko pa rin dyan sa Pilipinas kasi Pilipino ako. Hindi naman ako Japanese. Di ba? Kaya sa akin lang dito, nagustuhan ko lang dito kasi may trabaho ako dito. Dyan sa Pilipinas wala akong trabaho. Trabaho ko dyan dati. Isang kain lang, isang tuka. Kaya magsusumikap ako dito. Para pag kaipon-ipon, uwi na ako dyan. Kaya mga kapagkads, nakita tayo muli. Sama-sama tayo muli. At kayo naman siguro, kapagkads, mga boss, nangangarap din naman siguro kayo na mapunta sa ibang lugar. Hanapin kung saan yung kapalaran, yung swerte nyo, o diba? Eh, ako, experience mo na natin. Naranasan ko na yung hirap at ginhawa. Kaya, nagkulang na sa akin siguro mga boss kasi nakuha ko na lahat eh. Natikman ko na. Nagkulang na lang sa akin mga boss yung spiritual na lang siguro na pangangailangan. Kasi una-una matanda na rin. Tapos na tayo sa mga kalukuhan. Gusto na mag-retire sa mga kalukuhan. Kaya nga tayo ngayon, research na. Bible study na tayo. Kasi tumatanda na tayo. Nagka-matured na tayo ng isip. Kaya gusto natin malaman ang tungkol sa salitang Biblia sa sinaunang kwento ng kung saan tayo nagmula, ano ang simula natin. Bakit tayo ay makasara ng tao. Ganun yun mga boss. Kasi nakuha ko na lahat. Tanong ako sa sarili ko mga boss eh. Andiyan na lahat. Nakuha ko na. Mas lalo na sa pagkain. Kasi dati sa probinsya, pag mayroong kumbira, mayroong birthday, mayroong kasalan, talagang kahit malayo, dinadayo natin para makatikim lang tayo ng mga masasarap na pagkain. Kaya tinatawag na kumbira, mangumbira ta. Tapos, babaon pa tayo ng plastic para doon sa mga kaibigan natin na nagluluto, maka-take out tayo dahil pag uwi natin, may uwi tayo, makakain yung mga kapatid natin, nanay natin, o yung hindi nakakasama sa kumbira kasi mahirap naman pumunta, magpamilya sa isang kumbira, ano? Isang buong pamilya, ano? Kaya, gano'n yung tapos, kaya nag-take out yung iba, nagdadala ng plastic, kaya yun talaga mahirap ang pito ng buhay natin, mga boss. So ngayon dahil ito na nangyari na, nakuha na natin ang lahat ng gusto natin at sa mga pagkain, sobra-sobra na. Kaya nga tayo nagkaka-diabetes na, nagkaka-high blood na dahil sobra na mga boss eh. Kaya masama din pala pag talagang sobra. Kaya nga, ito ang gusto natin baguhin mga boss. Kasi, nakikita ko mga boss, ang takbo ng buhay natin. Ganito. Yung hindi natin natikman, siyempre, gusto natin makatikim, kaya tayo gumagawa ng paraan paano natin maabot. Eh, yung iba gusto rin nilang maabot pero hindi sila pinalad. Kaya pasalamat tayo, iswerte tayo sa mga pangarap natin na natulungan tayo ng taas dahil alam naman siguro ng taas kahit medyo mayroon tayong kalukuhan, hindi tayo nakakalimot. Kaya importante sila mga boss kahit medyo may kalukuhan ka,
kilala ka pa rin sa kanya. Hindi yun porket meron ka na, hindi mo siya kilala. Eh, yun ang isang kamalian doon. Ako naman mga boss, ngayon, ang sa akin, tataka ako mga boss, bakit lahat ng nakuha ko, lahat ng gusto ko, naabot ko na. Pero, napapansin ko bakit may kulang pa rin. Kaya tinatanong ko sa sarili ko, pinakausap ko sa sarili ko, ano yung kulang? Kaya, nagre-research ako mga boss. Nakikinig ako, di ba? YouTube naman tayo ngayon. Tanan, lahat, ibig sabihin, tanan, Bisaya mga boss, lahat. Mas lalo ng mga OFW. Naghahanap tayo kung saan tayo maging masaya. Kasi kagaya niya, nakuha ko na lahat eh. Pero bakit di pa rin ako masaya mga boss? Kaya siguro, ito na yung pasagutan ng mga katanungan natin. Material, nakuha na natin lahat. Siguro ang kulang na lang yung spiritual na pangangailangan. Kaya nag-research tayo, saliksik tayo, nag-aaral tayo ng spiritual na salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kasi baka yun na lang ang kulang ko mga boss para maging satisfied na ako sa buong buhay ko. Kasi kuha ako na lahat eh. Natikman ko na lahat eh. Yung mga simpleng pangarap ng mga walang-wala. Bahay, lupa, sasakyan. Lahat, meron na eh. Pero bakit hindi pa rin ako masaya, hindi pa rin ako naging kontento. Parang may kulang pa. Kaya siguro ito na yung kasagutan siguro mga boss. Kaya yung mga uncle ko, nagtaka ako bakit bigla na tumatawag sa akin na niyayaya ako na halika Yet. Alam naman nila na lasinggero ako. Halika Yet, simba tayo, mag-Bible study tayo. Siguro ito na yung kasagutan para ng Diyos para makumpleto siguro ang buhay ko para maging masaya. Kasi yun na lang kulang ko sa tingin ko, yun na lang kulang ko. Spiritual na pangangailangan kasi material lang, meron na eh. Kukuha ko na eh. Spiritual na lang, yun na lang siguro ang kulang. Kaya ito naman ang ginagawa ko ngayon mga boss, nagsasaliksik ako. Saan yung sino yung makapagbigay ng kasagutan sa aking mga katanungan sa mga iniisip ko. So, diba? Kahit ikaw naman siguro, mga boss, kahit siguro ikaw naman, marami ka rin siguro tanong tungkol sa Biblia at sa paniniwala sa Diyos. Diba? So, ngayon, yun lamang po mga boss kasi matatapos na yung ginagawa ko. Susunod naman natin ulit na live. Thank you, good luck, and goodbye.